Magandang araw po mga kaibigan at sa pagkakataong ito, punto por punto review po tayo. At ang tampok po nating video sa hapon na ito ay isang katanungan. Isang katanungan sa isang nagtatanong. Natural, tanong yun eh. Oh. Patungkol sa laying of hands. Yung pag-lay of hands ba na ginagawa ng mga laiko, ito ba ay talagang bawal ayon sa katuruan ng simbahan? O i-discourage lang na gawin? Napagandang katanungan. Pakinggan niyo po kung paano to sagutin ng punto por punto. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Meron pa akong dalawang concern sa CFC. Itatanong ko lang po sana kung talagang bawal po ba ang laying of hands? Kasi naging practice po kasi sa CFC, yung pag may halimbawa meron kaming mga prayer, may mga yung halimbawa may gagawing prayer assembly or mga prayer assembly halimbawa, ang speaker, kami as mga household leader, minsan nagpi-pray over pero nakaano nga po yung hands, yung kamay namin ba dun sa ulo ng speaker bago mag-start ang prayer assembly. Dito ko lang po nalaman sa punto na bawal pala yun. Talaga po bang bawal or dinidiscourage lang? Yes, kung na mayroon man tayong ecclesiastical jurisdiction sa amin dito sa Archdiocese of Osamis, sabi ng aming Archbishop Martin Sarmiento Humad na only the ordained priest lang ang mag-lay hands. Yun ang dahilan na every time unang linggo ng buwan o first Sunday of the month, ang lahat ng mag-birthday, lumawa karon. Ngayon, first Sunday of the month, ngayong buwan na yon, Marso. So ang first Sunday is tatawagin yung lahat ng nag-birth sa buwan ng Marso, papunta sa harap ng simbahan at i-pray sa mga kaparian. Nagkataon yung aming arsobispo ang nagmimisa, so pinapunta sa harap yung lahat ng nag-birthday sa naturang buwan, at pag pray niya, ang lahat ng ang ibang mga nandyan nagsasamba ay naglihan. So sinabihan ng huwag kayong maglihan, ang pari lang. Ang pari lang ang may karapatan, yun ba? Karapatan ang maglihan. Sa mga ordained priest lang yun. Sa mga explanation sa mga exorcism deliverance, dahil isang bawal yun, lalo na yung sa mga charismatic o mismo yung CFC, yung Couples for Christ, dahil hindi alam ninyo na ang naglilihans ay nasa state of mortal sin. Instead nga magbigay siya ng biyaya, baka ang demonyo nang nabigay niya. Isa sa mga experience na mo, yung namin, yung membro ng Holy Infant Community. And then, hindi namin alam yung na-undergo na mo sa deliverance dahil confirm nga po bigla lang may dumating at speaking of tongues para sa kanila at naglihans, lalong lumalakas ang
ang aming na-undergo, Brother Jando. So, isa yon sa mga experience namin na bawal. O, sa amin dito, pinagbawal, hindi sa ano lang ha. Sa amin dito, sabi ng mga archbishop, bawal sa mga lay ang maglihans. Only the ordained priest lang, according sa amin bishop dito. I don't know sa ibang mga diocese, ha? Brother? Okay, Brother Marcelo? Kasi yung nagtaka nga po ako, yung kung kailan ako nagiging member ng CFC dito sa Saudi Arabia, saka lang po nangyari sa buong buhay ko na parang hindi ko alam kung nagbukas yung third eye ko kasi may nakakita po talaga ako ng sa bahay ko mismo. Nakakita ako ng ibang entity, ibang elemento na hindi nakita ng dalawa kong kasama pero nakita ko at sila hindi ko rin sila nakikita. Yung dalawang kasama ko sa Anong itsura, bro? Ano itsura? Nakatalikod po. Anong suot? Normal na parang naka-t-shirt lang na Ano itsura nila, bro? Parang malinaw ba sa paningin o malabo? t-shirt at Ha? nakatalikod kasi nakatayo po ako na Malabo ba? nakatayo talaga ako, siguro ang distansya is nasa mga 3 meters lang. Malabo silang tingnan, Malinaw bro? po, malinaw. Malinaw na parang nasa harap mo lang, ganon? Malinaw po pero nakatalikod lang. Opo, nakatalikod kasi. Paano mo nasabing ibang elemento yun? Kung tao lang yun? Wala po kasi 3 lang po kami sa bahay. Tapos sila nasa harap ko pala sila, hindi rin nila ako nakita. Na dumaan ako sa harap nila, papunta ako ng CR. So, Pero ako nakita ko yung tao na hindi ko naman kilala. Sabi ko, akala ko bisita nila kasi galing ako sa kwarto Pala hindi. Tapos narinig na lang nila ako na parang nagdabog daw ako sa CR. Sabi ko, wala. Yun ang nangyari. Tapos ngayon, ito lang lately na napapadalas yung yung panaginip ko na nakikipagtalik. oy, maganda ba ang katalik mo? Paano kasi yung mga hindi ko naman mga kilala. Pero may muka. Opo. Succubus. Okay, so Yung so ang tanong mo dyan, bro, yung hindi ko nga alam kung baka ito yung kasi lagi kong naririnig sa punto por punto na bawal ang laying of hands. Tapos yung nagtatang sa CFC, ganyan inaano ko na nga yung pagtatang sa CFC, hindi na talaga ako nagtatang sa CFC. yes. So ang tanong mo doon, Hindi ko pa alam kung ito ba ang nagiging dahilan or so kasi simulan nag-CFC po ako tsaka ako nakakita ng gano'n. So ang tanong mo, Nung naging doorway ba sa'yo yung speaking tongues sa laying of hands? Okay, so Brother Tata, yun ba yung dahilan? Brother Tata, Okay, mas maganda siguro. Kailan po ba na yung nagsimula na mayroon na kayong third eye? Diretso na doon nga, natin yung doon nga sa pagpasok niya sa CFC. yung nagkapasok na kayo sa CFC before kayo nagkapasok, wala kayo makita. Never, wala po. Talagang hindi pa nangyari sa buong buhay ko na ganun sa ganung sitwasyon. Kung kailan ako na-engage dito sa CFC, tsaka lang nagkaroon ng ganun. So, wala po kayong mga ninunong mga albularyo? Meron po talaga noong kahit nung maliit pa ako yung naalala ko yung lolo ko, lahat kami buong pamilya lagi kami na sa ganun Okay. Naniniwala yung mga lolo at lola ko. Bro Tata, Opo. paalala po ni Father Darwin, pagdating sa ganyan, huwag tayong babanggit ng mga grupo daw, sabi ni Father Darwin.
kung ano man kasi makaka-apekto yata sa mga grupo-grupo. Siguro mag-ano na siya na charismatic, wag daw kasi nung minsan nakausap ko sa diyan dito, so nagbanggit ako ng pangalan, wag daw, sabi ni Father Darwin. Yun lang po, salamat. Okay, so Sige po. ibig sabihin, kung contaminated na po kayo, baka spark lang na nag-react lang na hali na kayo, manib na kayo sa CFC, yun, isa sa mga dahilan, nag-react na o nag-spark ba, o baga, kung tingnan natin, kung totoo yung mga ninuno mo ay mga albularyo, palagi kayong nakapunta sa albularyo, ibig sabihin, contaminated na kayo sa occultism. Okay mga kaibigan, magandang hapon. So yun po ang sagot po ng punto por punto patungkol sa mga laiko na nagsasagawa ng lay hands. Hindi kayo authorized. May mga kaparian na hindi alam ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, hindi porkit pinayagan kayo is authorized na kayo. Alam nyo kung bakit. Tanging pari lang pala ang nasa official na doktrina na magbibigay ng lay hand praying para sa kapwa. Kayo na mga ordinaryong membro na nasa mors, na nasa state of mortal sin, lalo na kung hindi na nagkukumpisal, pataasan ng, meron kasing ganun leader feeling niya, spiritual leader siya, siya yung leader ng naturang grupo, naghihiling daw siya, yung makapagsalita, yabang na, arrogante na masyado, napaka-arrogante. So kung ganyan, alam nyo hindi makakaano yan hindi makakatakas yan sa reality na hindi ka authorized. At kung nasa state of mortal sin ka, how dare you to perform laying hands kung laiko ka lang? Hindi naman gaya sa pare na ordained priest sila. Sabihin natin na pare nagkakamali, ang pare may masamang ginagawa as long as sila ay ordained priest, na sila sa authority na maggawa ng lay hand praying. Pero kung ikaw naman ay ordinaryong laiko lang, wala kang karapatan. So yan po ang ating tampok na video sa araw na po ito. Maraming salamat po at abangan niyo po mamayang gabi. Punto por punto po tayo. At may debate si Brother John Ray pala sa ating punto por punto. Abangan niyo po yan. Maraming salamat po and bye-bye.